tayo makaporma mga kalapatids. Nag-uulan na naman at dahil dyan walang ronda yung ating mga mahihinang nilalang. Gusto ko sana silang palabasin para sanayin na lumipad sa ganitong klaseng panahon, yung medyo maulan. Pero kinakabahan ako dahil baka ma-aksidente pa yung ating mga ibon dahil bukod sa nag-uulan, taglugon pa itong ating mga mahihinang nilalang. Kapag taglugon, wala sa kondisyon yung kanilang mga balahibo, mabilis silang mababasa, mabilis silang masusok. At kapag nangyari yun, baka mamaya magkaroon sila ng problema sa paglanding. Kita nyo naman, di ko pa rin naasikaso yung ating landing board. Pwede silang lumusot dyan. Pag nangyari yun, may mga pusang naghihintay dun sa baba, dun sa may kabilang bubong dun. Yung tambayan ng mga pusa yun, kaya madadali yung ating mga alaga. Kaya eto, dito na lang tayo sa ating flyer slope. Tsaga-tsaga lang muna tayo, magpapatuka lang tayo at habang nang ginagawa natin yan, konting shoutout muna sa ating mga kaibigan, konting kwentuhan na rin at sasagutin natin yung ilang katanungan ng ating mga kalapatids na nagtatanong. Samahan niyo ako sa episode na ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Yan, habang tumutuwa yung ating mga alaga, shoutout na natin yung ating mga kalapatids na walang sawang nakatutok dito sa ating YouTube tambayan. Sila Sir Hotshot XD, Just Meyerlop, Apyod Abad, Nebben, Mark Shop No Art, John Robolaños, JJ23, Jertuoso, Sean Darwin Licudo, Michelle Angeles, John Caitlin Cleo, ZDMC, Spirit Lop, Boss Amo Lop, Imboy Mortel, June Fishing TV, Joffrey Ramos, Your Pretty Boy, Glenn Jason Latade, Sir RB, at kay Sir Donald Donato. Ayan, maraming salamat sa patuloy ninyong pagtutok dito sa ating YouTube tambayan. Sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang kayo dahil sa comment section ako tumitingin ng mga pangalan ninyo. Mukhang tapos nang kumain yung ating mga alaga at ito na nga, umiinom na yung isa dito. Naalala ko tuloy yung katanungan ng ating kalapatid na si Sir Joaquin Rodriguez. Ang tanong niya kung ibinababad ba natin yung tubig sa ating mga alaga, meaning yung patubigan natin o painuman sa ating mga ibon, naka-steady lang ba dun sa kanilang loft? All the time may access yung ating mga alaga. Kasi mukhang napapansin ng ating kalapatids na medyo malambot daw yung dumi ng kanyang mga ibon kapag nakababad or nakastay lang yung patubigan o yung painuman ng kanyang mga alaga. Ako, nagbababad ako ng tubig, meaning hinahayaan ko lang na yung patubigan nila ay may access sila all the time. Kagaya niyan mga kalapatids, ayan, umiinom sila. Pinupuno ko lang yan, hinahayaan ko lang na nandyan yung tubig o yung patubigan nila. Ang importante lang, kailangan hindi nasisikatan directly ng araw dahil pagka nasisikatan ng araw, mabilis yan lumutin, mabilis na masira yung tubig. Yan naman kasi mga ibon natin, iinom lang yan ng sapat para sa kanila. Kung napapansin mo na malambot yung dumi ng iyong alaga, ay tingnan mo yung ibang aspeto or yung ibang angulo. Meron tayong ginawang video dyan para ma-check mo yung mga factors kung bakit malambot at malabsa yung dumi ng iyong alaga. So panoorin mo yan, lalagay ko dyan yung thumbnail, then yung link ng video na yan dyan sa ating description. Sana ay makatulong sa'yo. Ayan, tingnan nyo mga kalapatids, so, medyo malaki na yung ating mga inakay. Ayan, nagtatakaw na nila at nagsusubo yung kanilang mga magulang. Naalala ko yung katanungan ng ating kalapatids na si Sir Paul Rempoho Official. Ang tanong niya tungkol sa breeding. Nung nakaraang video kasi tinalakay natin kung ilang beses tayo nagpapatuka. May pahabol na tanong yung ating kalapatids. Ang tanong niya, ilang beses naman daw magpatuka sa mga breeder. Itong sasagot ko mga kalapatids batay lamang sa aking karanasan at ginagawang pamamaraan. Alright, hindi ko sinasabi na ito yung pinaka tamang pamamaraan. Ito lang ang nag-work sa akin or nakasanayan ko at wala naman ako nakikitang masamang resulta. Okay, so ilang beses nga ba tayo nagpapatuka sa ating mga alagang breeder? Sa mga breeder mga kalapatids, one day feed pa rin yung aking ginagawa. Usually pagka mga breeder hindi naman na talaga yung lumilipad. So one day feed pa rin ang ginagawa ko. At pag ini-expect ko na maglalabas na ng itlog yung inahin, nagsisimula na ako na bigyan sila ng patuka na mayaman sa protina, breeder mix. Para nang sa ganun magkaroon na ng pondo yung kanilang pangangatawan sa gagawin nilang
role kagaya niyan mga kalapatids sa pagsusubo ng ating mga alaga. Pero the moment na mapisa na yung itlog na kanilang nililimliman mga kalapatids, ayan, magsusubo na yung ating mga alaga niyan. Kaya ang ginagawa ko, tinatambakan ko na yung kanilang patukaan. Kaya kung mapapansin nyo, nag-ipit ako ng extra patukaan dyan dahil all the time mga kalapatids ay nilalagyan ko ng laman yan. Ang dahilan ay para may access silang tumuka. Kasi itong mga inakay na mga kalapatids, yung mga ganyang squab, hindi naman regular pa ang pagkain yan. Uy, huwag mo apakan yung ano. Walang joke, inaapakan mo yung anak mo. Yung ganitong mga inakay kasi mga kalapatids ay mayat maya ang hingi ng pagkain yan. Mayat maya rin ang subo nitong ating mga alagang breeder. Dapat din yung maunawaan, yung isinusubo nila dyan ay hindi yung mga butil na tinutuka nila dyan, hindi directly. Yung ganitong mga edad ay crop milk pa ang kailangan ng katawan yan. Ang ginagawa ng mga breeders natin ay tutuka sila ng pagkain o patuka na binibigay natin sa kanila, and then i-convert nila yon into crop milk. Para ma-convert nila into crop milk yung binibigay natin patuka ay gugugol ng ilang oras. Kaya ang ginagawa ko as much as possible mga kalapatids ay pinapanatili ko na may laman yung patukaan nila. Ayan, para anytime tutuka-tuka sila dyan, and then habang tumutuka sila, continuous naman yung pag-convert ng katawan nila dun sa mga kinakain nila into crop milk na kailangan ng kanilang mga anak. Sa ganun pamamaraan, hindi mahahadlangan yung pag-develop ng mga inakay natin dahil tuloy-tuloy yung supply ng sustansya na ibinibigay sa kanila. At sa mga kanubi natin dyan, dapat yung tandaan na dapat kapag may sinusubuan yung inyong mga breeder, mayaman sa protina yung inyong ibibigay dahil yung crop milk, high protein, high fats yan na kailangan ng ating mga alaga. Yan ang dahilan mga kalapatids, kaya naglagay tayo ng isang lagayan dyan para anytime may access yung ating mga alaga na naririyan. So sana ay kahit papaano nakapagbigay tayo ng idea sa ating mga kalapatids na nagtatanong, at sa mga kalapatids natin na kanubi na may katanungan dyan, mag-comment lang kayo at susubukan nating sagutin yung inyong mga katanungan sa abot ng ating mga kaya base dun sa ating karanasan at mga nalalaman. Pero ulit mga kalapatids, hindi tayo veterano, hindi tayo eksperto, at lalo hindi tayo henyo sa ginagawa nating pag-aalaga. Ito'y base lang sa ating karanasan at mga pamamaraan sa ginagawa nating pag-aalaga. Okay? So mag-like, comment, share kung nagustuhan nyo ang video ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Ano mga kalapatids? Hanggang sa susunod na rin pagkikita, hindi tayo makaporma ngayon, umuulan Paalam!